Matinding eksena sa totoong buhay ang muling gamulat sa buong showbiz industry matapos kumpirmahin ng ilang mapagkakatiwalaang source na isinampa na ni Claudine Barreto ang kaso laban sa kanyang dating asawa na si Raymart Santiago. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa social media, at sa loob lamang ng ilang oras, umani ito ng libo-libong komento, reaksyon, at matinding diskusyon mula sa publiko. Ayon sa ulat, ang reklamo ni Claudine ay may kaugnayan sa mga umano'y pananakit, kapabayaan, at isyong pinansyal na matagal na raw niyang tiniis at piniling manahimik tungkol dito. Ngunit ngayong tila na puno na ang aktres, hindi na raw niya kayang itago pa ang lahat. Isang insider mula sa legal team ni Claudine ang nagkumpirmang, seryoso at matibay, ang mga ebidensyang isinumite sa korte, kabilang ang medical records, larawan ng mga pasa, at ilang komunikasyon na umano'y magpapatunay ng pang-aabuso at kapabayaan. Isang pahayag mula sa kampo ng aktres ang nagsabi, hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya. Matagal nang pinili ni Claudine ang katahimikan, pero ngayon, gusto niyang manindigan para sa sarili at sa mga anak nila. Samantala, hindi rin nakaligtas sa isyong ito si Jody Santa Maria, kasalukuyang karelasyon ni Raymart Santiago. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Claudine, labis ang galit ni Jody matapos lumabas ang balita ng pagsasampa ng kaso. Ipinagtanggol daw nito si Raymart at naglabas ng matitinding pahayag laban kay Claudine, na agad namang kumalat sa social media. May ilang netizens ang nakakuha ng screenshot ng umano'y komento ni Jody kung saan sinabi raw niya, sobra na to. Hindi lahat ng kasinungalingan mo, dapat paniwalaan ng publiko. Bagamat burado na ang naturang post, nakuna na ito ng ilang netizens na agad na nagtrending sa X, dating Twitter, at Facebook. Lalong uminit ang sitwasyon nang maglabas ng opisyal na dokumento ang korte na nagpapatunay na may kasong isinampa nga laban kay Raymart. Sa dokumentong iyon, malinaw na nakasaad ang ilang mabibigat na paratang, kabilang na ang emotional at physical abuse, at ilang paglabag sa kasunduan nilang mag-asawa matapos ang kanilang paghihiwalay. Sa gitna ng lahat ng ito, nakunan ng mga kamera si Claudine na papasok sa korte, suot ang simpleng damit, walang make-up, ngunit halatang matatag at determinadong ipaglaban ang sarili. Habang siya ay naglalakad papasok, marami ang nakapansin na tila may bahid ng luha sa kanyang mga mata, ngunit sa kabila nito, kitang-kita ang tapang at determinasyon sa kanyang bawat hakbang. Sa isang panayam matapos ang pagdinig, emosyonal si Claudine habang sinasabi, ayoko na talagang umiyak sa publiko. Pero minsan, kailangan mong ipakita na kahit umiiyak ka, lalaban ka. Hindi ito madali, pero kailangan kong gawin para sa katotohanan. Habang nag-iingay ang social media, mabilis namang naglabas ng depensa ang kampo ni Raymart. Ayon sa kanilang abogado, walang katotohanan ang mga akusasyon. Lahat ng ito ay gawa-gawa lamang para sirain ang reputasyon ni Mr. Santiago. Ngunit sa kabila ng kanilang pahayag, tila mas marami pa rin ang naniniwala kay Claudine, lalo na nang muling lumabas ang mga larawan ng mga umano'y ebidensyang kanyang hawak.
Hindi rin naiwasang maungkat ang isyu ni Jody Santa Maria, na ayon sa ilang ulat, ay labis na apektado at inis na nadadamay sa eskandalo. May ilang source ang nagsasabing nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Jody at Raymart matapos lumabas ang balita, dahil tila nabahala si Jody na madamay ang kanyang pangalan sa isang kasong legal na may mabigat na paratang. Ayon sa isang insider, galit na galit si Jody. Hindi raw siya dapat idamay ni Claudine. Pero alam mo, sa ganitong gulo, mahirap na talagang ihiwalay ang mga pangalan. Sa mga sumunod na araw, naging laman ng lahat ng entertainment news outlets ang isyong ito. Ang ilan ay kumampi kay Claudine, sinasabing matagal na raw niyang dinadala ang bigat ng kanyang karanasan, samantalang ang iba naman ay nagsasabing di.